Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules, adlaw sa atong inahan sa kanunay panabang pitsa 16 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan atong ipadangat atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, irregularities found in Cebu City and the province. Sa Super Balita, nadumbulan sa trailer, angkas patay. Sa The Freeman, 143 million pesos disallowances involving Capital's previous administrations. Sa Banat News, 6 kilos nga shabu na sakmit giingong gikan sa Cebu para ibaligya sa Negros Oriental. Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ can't act on Totoy claims without affidavit. Sa The Philippine Star, DBM moves to prevent 2026 budget insertions. Sa Manila Bulletin, Marcos approves 6.793 trillion pesos budget proposal for 2026. Ug sa Tempo, driven by fear, family threats push Totoy to speak up. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kamo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV.
So fast and straight, that transmission to your phone. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Apan sa dili pa nato ipadangat ang atong mga balita. Ito sang dawaton natong latest weather update, attorney. Kasi nastong linya. Nastong linya partner ang weather specialist gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Jomer Eclarino. Maayong buntag, Sir Jomer. Yes sir, Attorney Jan og Mamalo. Good morning, maayong buntag sa atong tanan og tigpaminaw kini ang latest weather update karong adlaw. So ganiha alas 3 sa kadlawon ang gimonitor nato na low pressure area na sa 975 kilometers. Silangan kang silangan diha sa may dapit sa Luzon og sa atong latest na analysis, high ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression within 24 hours. If in case ikini ang ikatulong bagyo na diri sa atong Philippine Area of Responsibility. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPA samtang kining habagat ang padayon nakaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Tungod kini sa habagat ang atong weather condition diri sa Central Visayas, makasinati gihapon ta madag-umo na kalangitan og naay mga pag-uwan og kining mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang mga color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas ug ang kadagatan malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6 GMT sa hapon, ang dagat mo taob alas 2:18 sa hapon, muhunas unyang alas 8:58 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino og maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Governor Pamela Baricuatro wa makauyon sa kahimtang sa Cebu South Bus Terminal tungod sa karisgo sa palibot ngadto sa ubang pasahero. Gikatingad-an usab niya ang pagdaghan sa pansayan nga gi-operate sa pribadong sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Tuyong gisusi nilang Gobernador Pamela Baricuatro ang kahimtang sa Cebu South Bus Terminal sayo sa buntag kuyog ang ubang kadagkuan sa Kapitolyo. Gisubay nila ang kahimtang gikan sa ticketing area hangtod na sa waiting area sa mga pasahero. Gikabalak ani Baricuatro ang ibabaw nga bahin sa terminal diin delikado kini alang sa mga mang-agi. Maong kuyaw hinuon kung mapasagdan lang ang palibot sa higayong mudag sana ang mga manakayay paingon sa isikalungsod. Delikado kayo, no? This is accident waiting to happen here. Good ba ayo pagka-manage ba? Kita gyud nako. Usab di Baricuatro ang tulo ka mga pansayan nga gi-operate gikan sa Mr. Lou Philippines. Ilabi na nga nahibaw-an nilang adunay 5% nga bahin ang Kapitolyo gikan sa makuhang toilet fee nga 10 pesos hangtod 20 pesos.
Daan ang gitataw sa katagkuan sa Mr. Lu nga gi-operate lang ang maong pansayan ubos sa public-private partnership. So this is something we really have to review and look into. But this week, I will be having a meeting with the stakeholders. Nahawan hinuon ang kaniadtong Sugbo Sentro sa ikaduhang andana sa terminal. So kaniadtong unang semana sa buwan sa Hulyo, gipabali na ang mga manindahay ngadto sa ubos. Dasuta gikan sa terminal manager nga hinay ang kita sa diyang anapa sa ibabaw ang mga kan-anan. Nagabot ako diya, dahil man atong arrival. Nagabot ako diya, nakukita ko na ay ka ng bakanan. Automatic mo kaon. Ang uban man ko, dili na sila mo sa taas. Kay kapuyan na, mo na moderasyon na lagawas. Sa higayong itudlo na sa Kapitolyo ang bagong manager sa terminal. Apil sa taga ng konsiderasyon ang pag-renovate sa ikaduhang andana aron parintahan isip opisina. Gawas kini sa pagpanindot pa sa terminal aron pangandaman ang umaabot kapag dagsa sa mga pasahero. Bisan pa man nga adunay gibiling problema ang South Bus Terminal gikan sa kaniadtong administrasyon, nasuta hinuon sa ubang pasahero nga ayahi pa man ang palibot. Para nako wala na. Okay ra, depende lang sa uban pero kung sa akwara okay ra man. Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Mandawi City Police Office nagtinguha nga makaangkon og bag-ong building ang ubang mga police station. Usa kini sa mga yangungo nga ilang gipaabot ngadto sa bag-ong Mayor Jongki Uwano sa ilang courtesy visit niini. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Pinanguluhan ni Police Colonel Cerelo Acosta ang direktor sa Mandawi City Police Office. Nag-courtesy visit sila ni Mayor Tadeo Jongki Uwano. Sa ilang pagbisita, nahisgutan kung unsa ang mga gikinahanglan sa police office nga makatabang sa ilang operasyon. Gipadangat nila ang kinahanglanon nga dugang kagamitan nga LED TV alang sa pagpalambo sa ilang command center. Gipaabot usab sa city director ang ilang tinguha nga makaangkon og kaugalingong building ang ubang police station. Sa pagkakaroon ang Mandawi adunay 6 ka police station. Ang duha niini ang nahimutang sa mga barangay hall. So we requested for the building of police stations that following the NAPOLCOM approved specifications. Matod ni Acosta nga gagmay ang espasyo sa mga station, hilabi na ang presuhan sa persons under police custody. Sa kasamtangan, matod ni Acosta nga wala una sila nagkinahanglan og dugang police station tungod nakabot pa man ang ratio nga usa ka pulis alang sa 525 ka tawo. Naghangyo sila kung adunay yuta nga matanyag ang Mandawi nga mahimong madonate o ipagamit pinaagi sa usufruct sa bahin sa pagpatukod sa pasilidad. Matod ni Acosta nga aduna ray igong pondo ang PNP alang sa construction apan posible silang mangayo og counterpart o bahin sa pondo gikan sa lokal nga kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, light pillars na sigpatan sa barangay Pataw, Isla sa Bantayan niadtong Domingos gabi. Mikatap karon sa social media ang mga hulagway niini human gi-upload sa usa ka photographer. Gipasabot sa Pag-asa nga usa kini ka atmospheric phenomena. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Kini ang mga hulagway sa light pillars nga kuha sa usa ka photographer nga si Edison G. Rosel ni adtong Domingo pasado alas 6 sa gabi sa barangay Pataw sa Bantayan Island nga nikatap karon sa social media. Matod ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Mactan, Visayas, nga ang light pillars usa kini ka atmospheric phenomena. Gipasabot niya nga adunay mga kriteria nga kinahanglang maabot aron kini mahitabo. So dapat na siya source of light, kanang gitawag nato na mag-reflect or reflection, pero na siya source of light. Na pwede sa streets o buildings o other light, source of light sa grounds. And aside from that, bugnaw o malamig yung area, bumaba yung temperature, and taas ang moisture, humidity. Ug ang maong mga kriteria nga nahisgutan ni Iclarino na hitabo kini sa Isla sa Bantayan, mong adunay nasigbatan nga light pillars ni anang higayuna. Dugang paniya nga ang Weather Division sa ilang central office gi-verify pinaagi lang sa satellite kung adunay mga pagdagom sa nahisgutang lugar ni adtong Sabado ug Domingo ug ilang nakumpirmar nga adunay mga pagdagom sa maong mga adlaw. Gani naka-issue ang Pag-asa og thunderstorm advisory sa Bantayan Island ni adtong Hulyo 12 sa alas 7:33 sa gabi ug pagka-Hulyo 13 sa alas 12:48 sa kadlawon nga nagpasabot nga adunay mga pagpanugdog, kilat ug mga pag-uwan sa nahisgutang lugar.
Maong bugnaw ang temperatura sa Bantayan Island sa adlong Domingo, apan gitataw ni Clarino nga usa sa pinakaimportante nga adunay light reflection aron mahitabo ang light pillars. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang Department of Agriculture 7 nanawagan sa mga LGUs nga ipadayon ang pagsuporta sa pagpamaligya og baratong bugas. Abli pa hinuon ang Food Terminal Institute alang sa ubang mga LGU nga moabag sa 20 peso per kilo nga rice program. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nanawagan ng Department of Agriculture 7 ngadto sa ubang mga local government units nga padayonon ang pagsuporta sa pagbaligya og baratong bugas gikan sa gobyerno. Gitahon ni Regional Director Angel Enriquez nga daghan ang nakauyon sa baratong NFA rice nga gibaligya ubos sa P20 benteng bigas meron na program sa gobyerno. Tuod kini sa dekalidad nga matang sa locally milled rice gikan sa mga lokal nga mag-uuma nga may gigamit sa NFA alang sa mong proyekto. Danang mipasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga padayonon ang programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Sugbo aron makapalit ang ubang mga kabus og sa laing sektor og baratong bugas nga tag 20 pesos ang kada kilo. Ilabi na nga gitrabaho na sa gobyerno ang pagpalapad pa sa P20 program ngadto sa ubang sektor ug posibleng mapalit sa kamerkaduhan sa umaabot. As far as the reports that we have, okay man ang response. But ang amo lang rong gihuwat under the new administration. Although, in fairness to the new governor, she promised to support the program. And indeed, we are happy to note on that. Samtang abli ang Food Terminal Incorporated sa ubang mga LGUs aron makig-alayon sa mong programa. Ubos sa gipatumang tripartite agreement uban ng DA, kuhaon mismo sa LGU ang gi-order nga bugas sa NFA pinaagi sa FTI. Matod sa presidente sa FTI nga si Joseph Lo, nga abligyapon sila alang sa collaborations gikan sa ubang LGUs ug magmalampuson ang maong programa. As 2025 comes to a close, 2026 the subsidy will be we will be fully subsidizing the rice for next year na up to 2028. Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, lalaki nga ex-convict nga nagduwag scatter sulod sa Computerans, Barangay Suba, gidulitan pagpusil ang ulo sa duha ka suspetsado. Dakong utang sa illegal nga drugas ang usa sa motibo sa krimen. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Lalaki scatter sa sulod sa usa ka kompyuteran ginibutang sa Block 1 Street, Barangay Suba sa Sugbo, giulo kini sa pagpusil sa duha ka mga wamailing lalaki alas 4:15 sa buntag. Ang biktima kini si Ricardo Igot, 46 anyos, ex-convict nga nagpuirasab sa mga lugar nga nakaangkon og samad pinusilan sa ulo sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga samtang nagduwag scatter ang biktima, kalit lang nga naabot ang duha ka mga suspitsado usaan ni armado og pistola. Walay daghang istorya gidulitan kini sa pagpusil sa ulo ug daing sibat palayo sa mga lugar. Ang mga residente na sa dapit ang nagdala niini sa Cebu City Medical Center apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Gibutyag ni Makatangay nga si Igot nadakpanan nitong Pebrero 2023 sa kaso sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 kun possession of illegal drugs apan nakagawas ni sa miaging tuig. Bisan nakagawas na sa bilangguan apan nagpadayon matod pa kini sa ihang naandan nga trabaho nga mao ang pagpamaligya sa illegal nga drugas. Base sa nakuha nga impormasyon sa Sawang Calero Police Station 6 nga ang biktima courier sa supply sa illegal nga drugas ug siya usab ang mobaligyan ini. Usa sa mga impormasyon nga nakuha sa CCPO nga dakong utang sa shabu ang motibo sa mga krimen, di nang iyang giutangan dako ang kasuko sa diha nga wala na kini makabayad. Sa pagkakaroon naa nami persons of interest, however padayon ang ato ang pagkuha sa mga ebidensya nga ikasuporta sa pag-file og kaso laban aning ato ang POI if ever all pieces of evidence will substantiate our investigation. Ay nakuha nga kopya sa CCTV camera ang mga investigador sa CCPO o bitakdo kini sa milabay nga kaso sa pagpamusil. Ang kanhi kauban nini ang nadakpan na sa mga operasyon sa kapulisan o ginganlan kini nga siya ang driver sa usa sa mga natabong shooting incident sa Dakmen Sugbo nga wala lang una nganli sa kapulisan. Gingong gisaaran sa biktima ang iyang supplier sa illegal nga drugas nga mobayad apan wala kini mutuman nga tungod ani gipatay na kini. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya attorney sa di pa ta mag hisgot-hisgot. Kana mo greet sa tag happy birthday ni Inday Lopez. Kanang si Inday Lopez kana ato ang nasa tong TOC partner. Happy birthday kayo diha nimo Ma'am Inday nya inaot na daghan pa kang birthdays to celebrate. Reklamo na sad kang anong sigilag birthday. Ang nakanindo taning Ate Inday ba kay iyang birthday kada tuig. Grabe. Kanus amray nang taga birthday gani mo. Makaingon jud ka nga blessed ka kay imong birthday kada tuig. Kada tuig. Permi di ay na siya mo. Happy birthday Ate Inday. Thank you for being our Ate Inday sa among dunggan always. Mag-atib sa tiguwang pa to. Saan man So mao to siya attorney nya. Ato na nambiyaan sa Ate Inday kay kanang nagkuan na nga to sa TOC ron, naghilak-hilak mo to. Dali ra ba ka na mahilak? Charis. Unsay mong gustong hisgutan na pamantay igong oras? Ato hisgutan kini 143. Dili yung sa pasabutan ni 143. I love you. Kala mo lang yun. 143 kun 143 million pesos mao kana ang kantidad sa mga disallowed transaction sa Kapitolyo gikan 2007 hangtod 2024. Pasabot anang disallowed transaction partner pag audit sa Commission on Audit sa COA ani nga mga transactions either kanang mga amounts ana kay excessive or kining unnecessary or extravagant, irregular ang pag-disburse. Kung disallowance kay it means mga disbursement or mga gasto sa Capitol nga murag irregular or unnecessary. So karon ato lang specify partner nga from 2007 to 2024 ni. Tay paputlon sa tika kakabaw kung magkatol imong utok awa Mandaue City Police Office 6 City Hall Help for Command Center nya. Cebu City Hall ang gibutang. Maura to. Na-adjoy something anang website partner kailangan mo ko na mo upload ana sa mga docs. Sige, okay, padayon. Sige ato padayon kay murag ikaw may nagkatol. Ako manino ako pa imong ingon nagkatol. Kani lagi to disallowed partner from 2007 to 2024 nya kinsa may accountable officers aning mga tuiga. 2007 to 2012 it was Governor Gwen Garcia and then 2012 to 20 kano sa si Gov Junjun partner 2013 2016 2013 to 2016 Gov Junjun then pag 2016 to 2019 si Davide gyapon to partner dayon nibalik si Gwen from 2019 up until katong 2025 ba karon? 2025. So karon ang amount ani 143 million karon nag-ambot unsa kay mga lakang aning himuon ni Governor Pam Baricuatro kay iya naman ang gi-refer ngadto sa iyang provincial accountant kung unsaon ni nila pagtubag kay kini ra bang disallowance partner ambot kung ikaw suito ka ani because you were in government service in government unsaon man ni siya pagkuan partner unsay paagi ani kung disallowed ang transaction imuha nang i-refund ang uban i-refund bayad jud ka mo bitaw tong katong uban nga suspenso gaytong uban kay ni dawat og bonus pagay na ha kay ganun na ng mga purchases. Ngano bitaw sa nigdawa to silang bonus atong di man ta sila biktima atong earthquake sa Bohol. Diba? Di gipang uli sa mga konsehal sa una sa kanang mga punduhan ngayong gipang gamit nga wa day na kana kay sa pagkangan nga disallowance wa gitugot. Ang problema lang gud karon na usab na manggod na ang atong Commission on Audit post audit ikahuman na after the fact. Kani adto manggod pre-audit so at least na ay barrier abot nganong ginaana pud na. But ana po di mo makita ang integrity sa mga tao, no? Although not all of the disallowances attorney are caused by ill intent. Ang uban lang danghag or ang uban kanang labi pa magdali na di na maato pero nagi uban nga binuangan sad gyud ang proseso. Tinuod partner, mao bitaw na ay proseso ani kung unsaon nimo pag-argue, unsaon nimo pag explain to COA na may mechanism ani partner nga murag imong i-appeal adto sa COA nga uy dili man na mao kay mao man ni ang nahitabo or something like that. So imong i-justify ang disbursement kung ano. Pero long standing na dugay-dugay na 126 million aning 143 million
mga long-standing disallowances, meaning to say this has spanned for several years already. Dita wala gi-specify sa report kung kinsa ning administration ang responsible niini, pero accumulation ni siya over the past few years niya. 1 million kapin came from the beginning balances of unresolved issues in previous audits niya. Na kunoy negative adjustment nga 122,000, so muna nga ang overall nga balance karon kay 143 million kapin nga disallowed transaction. Si Governor Pam Baricuatro, partner, iyan ang gi-konsulta iyahang mga abogado diha sa Kapitolyo, ang Provincial Legal Office, aron magsugod na og mga recovery actions against atong mga recovery actions kung ining ilaha siguro ning pang balikan tong mga tao, mga individuals and entities nga ginganlan diha sa mga disallowances. Kay doon na may mga kuan, partner, mga nanganlan nga mga contractors sa mga questioned nga transactions involving infrastructure projects nga gi-award kuno from 2007 to 2015 according to the COA report. Nya, naaman ni dire ato na lang basahon ang mga pangan, partners sa mga contractors. Supreme ABF Construction and Supply Corporation Incorporated, WTG Construction and Development Corporation, B-Carteen Construction and Supply. Kini silang tanan kuno were awarded contracts nga matod pa sa COA nagkuwang og mga proper documentation or wala nakakomply fully with the procurement regulations. So kung moingon ka, gwapo nila gi-specify, attorney, kung unsa nga mga documentation o unsa nga regulations ang wa na comply, no? Well, individually siguro, partner, na ayun ni nga to gi-mention yun ni sa report, but of course kay limited man ang space sa newspaper, so ginganlan lang sa siguro diha. But ang report, partner, doon na say mga public officials nga involved ani mga projects, sama nilang former Governor Hilario Davide III nga liable kuno for pila ni 122,755 nga gitawag og mobilization fees nga wala pa na recover karon for the construction of Bahay Pag-asa Rehabilitation Center diha sa syudad sa Naga. Apan kini nga amount was eventually settled, Kuya Juan, sa taan ni na settled naman na in the end on March 21, 2024. Okay, so last year nya cleared na ni ang notice of settlement nga katong naakang former Governor Junjun Davide. Nya ang ubang officials sa involved in the same project, former Provincial Treasurer Roy Salubre, ex-Provincial Accountant Marieto Ipil, Budget Officer Danilo Rodas, Provincial Engineer Hector Hamora, o contractor nga Sidney Carcel of Yes Construction. Nya sa iyang bahin, partner, si former Governor Gwendolyn Garcia was also listed for several disallowance nga mga notices, partner, for various infrastructure projects ang gihapon gikan sa 2008 sa mga tuig 2008, 2012 ug 2013. Sa usa ka entry kuno, partner, si Governor Garcia former ug mga uban pang mga entities o individuals gi hold liable ni sila for 104,500 pesos in relation to a 2012 project. Pero wala pa gi-disclose sa COA kung kining mga disallowed amounts are currently under appeal or litigation. Muna kung giingon nga pwede nimo i-justify or pwede nimo i-appealar kay murag nasayo pra ang COA sa ilang findings. So kung gusto na nimo i-file, or naalay ka ng nalay uban a bit of a delay in settling everything, especially kung na mga major events, no, it does not necessarily mean nagikawat na tanan or gibinuangan na, but I'm sure that Governor Pamela Baricuatro will also learn the ropes in terms of COA procedures. So muna sa partner ang usasad sa mga atubangon unya sa administration ni Gov Pam. Pero para nako pinakamaayo gyud is from day one, kanang musubay nilang gid sa proseso. Ang nakaapan man lang sa good-aning proseso sa gobyerno, pwirting langaya, pwirting taasa, very bureaucratic. So ang tendency is if magsikag subay sa proseso sa gobyerno, wa kay mahimong proyekto. Pwirting dugaya. Tinuod na, partner. Itungod sa pagkakuti ba?
puti. Pero naa naman tay anti-red tape unta niya. Naabagod ni effect bagod. Anti-red tape act. So ambot kung unsa nay kuan if effective ba na sila but ang katawhan ra anay makahukom. Pero matod ni Ace Durano partner, si Provincial Administrator Ace Durano nga base sa direktiba ni Governor Pam, ang sunod nilang buhaton mao ang pagpada og mga notices adto aning mga gipanganlan sa COA aron sultian kuno sila nga ipabalik ang kwarta. Kay kung di nila explain or ma-justify, no choice. Balik yun sa kuan. Balik sad. Ikaw bawion mo bayad kami. Sad. Dako kay na. O na para nako kanang learning gyud sa mga officials, especially kaniadto ng mga barangay officials. Panalitan na mo ingon nga nay bonus pa din niyo ma-avail mo ni mo na para nako. Ug di pa gyud gay na sure. Kaya mo ingon gyud gay nang kuan nga kanang ikam mo pero madisalaw bayad lang mo. Ay lalagig na kay ikabayad ni panahon sting bayad. Bayad. Oh. Nyagwa. So kana niya. Mao na siya. Oy 31 naman dayon. 31 man dayon. Ang belesh. Oh. So unsa man imo lang sa nang ikuan. Manukad lang sa ka. Manukad. Sige, ato lang ng balikan ang COA. Nagbalik na to niya sa atong pagbalik. COA gyapon, pero CCMC na. Uy, ari ka sa syudad. Idol. Idol ang pinakadugay na human nga ospital sa Queen City of the South. Okay, sige atong tan-awon kung unsa say mga findings sa COA report kabahin anang pinakadugay na human nga ospital sa Queen City of the South. Sa among pagbalik sa itong pag-isgot-isgot sa itong programa. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Alang sa itong pag-isgot-isgot gihapon, partner. Nga ingon ka ganina nga si CMC dunay report ang COA. Yes, nasayod ka ba? Wala. Nga. Nakitaan sa Commission on Audit nga kapin 70 milyones pesos nga balor sa medical equipment nga alang unta sa Cebu City Medical Center ang pabiling wa na gamit bisag gipalit more than 5 years ago. Ug unya ang usa ka delivery room table nagkantidad og 1.6 million pesos naguba na. Matud sa mga state auditors na unsa naman taan ni in town. Oy. Paita na 5 ka tuig nga ekipo nga pila 80 milyones. 70. 70. Ikaw ba imong sang gipaburutan oy ikaw ha. Wa pa kay gobyerno nagkato. Di naman jud nay kuan, naman na SOP partner. Apan man dayon. Di 70 million ra. Pero nonetheless 70 million is 70 million. Yes, unused. Nganong man gamita when it could have helped a lot of Cebuanos. Kini mo ikaduhang higayon nga ang COA ilang gi-flag ang city government for unused medical equipment meant for the still unfinished CCMC. Unfinished yapon. Ang unang higayon was in 2023 involving more than 83 million pesos worth of equipment. Ang COA made the discovery human sa site inspection ni gipahigayon sa CCMC karon lang tuiga February 13, 2025. At least 10 high-value machines pabiling wa gigamit as of December 31, 2024. Ang unutilized equipment naglakip sa usa ka digital radio fluoroscopy system. Ang butog para unsa ni but it sounds serious. So fluoroscopy 16 million. Usa ka digital floor-mounted X-ray 7 million. Duha ka harmonic instrument sets 3 million. Usa ka patient mobility lifter 3 million. Usa ka medical washer and disinfection machine, 1 million. Duha ka ceiling-mounted surgical pendant system, 4 million. Holters machine, 2 million. Trump delivery room table, 1.6. And an infant incubator, 1.5 million. And dental x-ray machine, 1.2. Stored in a warehouse. All of the equipment, worth a total of 70.9 million, gihipos lang sa South Road Properties nga warehouse sa Department of General Services. Unsay gamit ana inyo napakatayan dig agbati nga para manunta na sa ospital na unsa naman taon taan ni na merese na gyud ani. Wa na gyud ani. Kinsa man ang gamiton kaysa may muhigda dito. Kay unsaon man sa nila gamit? Unsaon magamit partner nga wala palagi na human sa ang building. Uy pangitaan nila yung butang nga sa opisina mayor og mga konsihal ato pag-check up na. Uy kalagot gid nako ah. Kaning mga equipment hipos na dito. Imbes magamit unta ato ni ba? SRPDI. Ang tubig nga to, ang hangin, ang huyuhay sa hangin, ikas kadagatan is equivalent to taya. Charis. Okay, kuan na ba partner? I don't know ha. Kay bisan para bagdili na nimo gamito na ara bag yun ay normal nga wear and tear ang kuan mo depreciate ra bag yun na to some extent kay mga kuan man ni sila ang tanom gayong di bubuag tubig matay man gani ang gugma man gani kung pasag nanasan ang mahal padung man ta pero sa 2024 audit report ingon ang COA nga stock officer sa CCMC ug engineer gikan sa DEPW ni ingon sa mga auditor nga ang mga items dili ma-install due to the lack or absence of suitable areas, rooms, or quarters inside the CCMC. Imposible ko nang dili na pangitaag kuan partner eh. Karon akong pangutana, kinsa may nagbut-but og palit ani nga wa man demo kabutangan. Unsa naman taon ta ani? For 5 years walay kabutangan. Nya wala joy naghuna-huna diha nga basig bisag makeshift lang nga para lang magamit. I don't think sad nga inana ka dapat ka pahimutang or pahiluna gyud. I mean
sayang ba ang opportunity nga ato imong ka makatabang kay mao ganing gipalit unta kay para magamit. Kaya gipalit para tutukan. Ang duha ka empleyado niingon na among mga equipment para unta ni sa itaod no or gamiton dito sa second and third floor sa hospital once completed. Ang audit team nakadiskubre sad nga ang syudad naghuwat pag product demonstrations for 4 items worth 7.6 million. So wala pa day ni demo niya inyo na nang gipalit na unsa naman taon-taan niyo. Mura man mundiag nagbutikaw. So appeal ni patient lifter, patient transport trolley with leg spread, Holter machine and infant incubator. So man ang delivery room table na daot na kuno kaya ang usa ka sakong bugas, 1 million. Ang usa ka sakong bugas natagak dito sud sa warehouse. Ato pa nagtipon na ni mga equipment, mga bugas ug uban pang mga malang mananap. Okay naman sa warehouse. So muna nga instead na unta to na magamit sa mga nakay, delivery room table man ino nya. Palita unsa man nga klase sa table partner nga 1 million man ni. Unya ngano sang maguba kung matagakan rag usak sakong bugas. Nya na nganong kuan man sad. Mo ni natagakan ko ng usa ka sako nga bugas dito sa warehouse. Inaana dai siya maguba dayon kung matagakag usa ka sako. 1 million unsa man ni? Ambot lang ha. Di niligon nga delivery room table di ay. Ambot lang kinsa ilang pa anakon siguro dito kinahanglan you must weigh less than. Unya table naman ni ngano wala man ning gibutang diha. Ay kung sa may kadako nga table di ay. Ug nganong wa sad gibutang sa delivery room diha karon. Kinahanglan gyud lain nga floor ana basig ang kuyaw gila ni attorney no kung nakalimtan na lang ni ba. Nya daghan ka ay. Lagi kay wala man kay ba with the new administration na sad ka kaning kuan coming in or so karon. Anya kani kuno mga gamita more than 4 to 5 years na ang nilabay sukad ni na deliver ang uban lapas na sa warranty period. Unya dili na mauli. Di na i-replaceable na siya. Di na pulihan. Di na pulihan. Ang state auditors niingon ang Cebu City government sa sayong bahin ni Pasalig nga ilang kumplituhon ang hospital construction, ilang ipangtaod ang medical equipment and will deliver a fully operational CCMC before the end of 2024. 2023 pa day taron. So man basig dili na 2024. Basta kay 2024. Mo na ilang pasalig sa mga auditors. So paita mo na ang COA report kabahin sa CCMC and that's just CCMC. Wata kay baw sa uban pang mga transactions diha sa City Hall ha sa inyong Queen City of the South kung unsa pay mga laing questionable ana but COA season naman ron magsunod-sunod on na mga COA reports kabahin anang mga transaction sa City Hall o Capitol o uban pang mga LGUs. Paita partner no. Kay murag I think karon 3 ra ka floors out of pila na 7 ka floors ang operational karon diha sa CCMC. Ambot. Kay supposedly pila naman ni ka daghan naman kay itong mga nagpasalig sa una dili na lang nato balikon kay sa to nagpasalig nga maabli ni aning maong tuiga or maong nga quarter sa maong tuig pero hangtod karon wala gihapon and then as it turns out you are not just dili lang di ay ang kining building mismo pero ang equipment nga na-purchase na apektado sa di ay tungod ani mga delay. Kay kanang magkatay-katay maamong daghan kay maamong unya daghan kaayog mga mugna ang kanang kanang mga ingon ani nga pamaagi ba niya para nako beyond the disallowances something must be done kay para dili na ni magbalik-balik. This is actually a vicious cycle in not just in Cebu City but in many local government units. Kung ako say Mayor Nestor Archival, of course, umingon sad ko nga di na nako sa kay I was not the mayor at that time. But he was councilor. But he was not the mayor. Or by the way, nag-post sila kagabi nag-selfie sila ni kuan Tami? Ni Mayor Tami Osmeña ug si Mayor Nestor Archival sa to lang giingon. Contrary to what Mayor Garcia is saying. Tom and I are a team. Tama ay team ko no kung si kuan ko no pangbuntag kung si Mayor Nestor Archibal ko no pangbuntag ana si Mayor Tami sa iyang Facebook page nga ako sa panggabi. Pero sige padayon mo din na.
Ambot ug unsay ko ana na mahitabo. So mo na partner kining at the nature of our kaning ko ano atong balaod itong mga pamaagi diri kaning ma-inherit jud sa kuan, ma-inherit sa current nga administration ang mga problema sa mga hisgot bitaw taganina sa kuwasan sa Capitol, di ba? Mao man toy accumulation sa tanang mga past administration nga mga disallowances. So karon ikay magbaguod. Unya kanang tingag ang uban kaning uban ra ba di ra ba nimo basa magsigira ra ba nig mao ni gikuan jud mao na. No, karon panahon na mag-expect mong daghan kay manggawas nga mga baho. Not because bagong mga naglingkod, but because karon ang ting-release sa audit report sa COA. Inahan naman ay seasons nga mahuma na silang audit findings, manggawas na. And then reporters can just ask for copies and then write. Kapoy sad din ko basahon kay ubay-ubay nilang findings and recommendations perting taasa. Kinahanglan kay mura man siya report yun siya, comprehensive report. Aray ang post ni Mayor Nestor Archival. While I respect the opinion of former Mayor Garcia, Tommy and I are a team. We are working together for a better Cebu City. Doon na ni akong gi-send diha sa Rodel ang picture nila, nag-selfie sila atubangan sa City Hall. Kilom-kilom na kagahapon. Gi-share sad ni sa Facebook page ni Mayor ni Vice Mayor Tommy Osmeña nga matod pa niya nga at BOPK we are a family and a team. So it has been so long kuno since Cebu City has had a mayor and vice mayor working together. Tinuod bansad kay for the longest time kinsa may mga mayor kung ang mayor si kining Mayor Rama, ang iyang vice kinsa man iyang vice si Raymond nya dayon nagka-full off man to sila. Pagka kuan eventually nya dayon katong sa panahon sa ni Mayor Labella kinsay vice ato partner at si the time Mike. It was Mike so and then pag karon lately panahon ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang vice si Don Ontiveros, so dili sad sila they used to be party mates at kining kuan barug Team Rama, but of course hibaw naman sa taon say na hitabo sa ilahan atong last elections nga lain nga party ang ilahang gidaganan. So karon, Nestor is the captain kuno who steers the ship. I make sure that the engines are running. He handles the day, I take care of the night. Matod pa ni Vice Mayor Tommy Osmeña. Pero why would you take care of the night kung Vice Mayor ka partner? Part din na sa imuhang role, responsibilities nga mo take care sa city at night. Kay murag presiding officer man ang main responsibility ani sa council at the council ang gining vice mayor supposedly handling the legislative side of running the city through the laws and the pieces of legislation that will be passed to ensure that everything works well for the common good. Kana nana say he took swipe again. Mayor Tommy took swipe again at kining Gwen Jr. Ayang pasabot aning Gwen Jr. si former Mayor Raymond Alvin Garcia does not understand this. He was the mayor of Vice as much as he was the vice mayor. All he saw Rama was a stepping stone to the next level of ascendancy. But he and Rama both fell. So there is much to do for Cebu City, but we are here to do it as a team and as a family. So hopefully that will last na sa ilahang mga pasaringay sa ilahang word war sa social media. I don't think so. Kay ining kuan man nindot tan-awon nga bitaw dunay cooperation between the kining mayor and the vice mayor, but of course buhata ang imong trabaho regardless of party lines. Regardless kung asa imong loyalty, whether family mo or not, lain-lain baya mong trabaho under the local government code. So kana inaot pa unta nga mahunong na ng word war nya dayon kining back to regular programming, dili ba kuan na lang yun, focus na lang ta sa atong mga trabaho. So nya tumisad kining ilang posting every now and then of still being a team. I hope that continues and I hope that remains. Delikado kay karon team kaayo nya kay bawra ba ta sa politics ba? No, and we all know the track record of Tommy. Kutob sa iyahang tandem or matuboy makaaway niya like Alvin Garcia. Iyang kauban kaniadto.
Pag abot sa panahon, yung gipadagan mayor, pag abot sa panahon, nag-away sila. Michael Rama, Mausad, Edgar Labella, also from BOPK. Kanang kasagaran na nila from BOPK. And so I hope for the good of the city nga magpadayon ning inaaning maayong relasyon. So, kana siya partner. So so far maura na niya unsa pa man napatay mga napamantay time. Nagisgot naman gyud tag kuwa ganina ato na lang sa ding tiwason. Sige na pailaing kuwa diha. Ang mga job order sa Cebu City nasakpan sa kuwa nga daghan nila naghimog regular nga trabaho. So di man ka regular nga empleyado pero nganong nagtrabaho man kag regular nga trabaho. Uy, unsa naman ni? So unsa man dagi trabaho sa regular nga empleyado? Mao na. Matud sa kanang kuwa libuan kuno ka temporary workers nga gipang-hire sa Cebu City government sa milabay nga tuig to perform duties nga kasagaran ipang-assign sa mga regular nga empleyado. Kini nahitabo bisan pa man most of the cities approved permanent positions na pabiling bakante ug dunay mga balik-balik nga disapproval gikan sa Civil Service Commission. Ang Commission on Audit 2024 annual report nagpakita ang hiring practices sa Cebu City nakasupak sa civil service rules, potentially wasting public funds and undermining the merit-based principles of public employment. Gibutang sa COA, in no case shall a casual appointment be issued to fill a vacant plantilla position, citing the 2017 Omnibus Rules on Appointments and other human resource actions. Imbes nga mag-hire og regular nga mga empleyado ni gamit ang syudad matud pa og 2,818 ka casual appointments. Daghan nila alang sa mga licensed professionals sama sa nurses, dentists, and accountants. Even as 63% of the city's plantilla positions pabiling wa gibutangan by the end of 2024. Ang examples nga gihatag sa COA naglakip sa Cebu City Medical Center na sad nga ni-hire matud pag 19 ka casual nga nurse bisag dunay 17 ka nurse 1 plantilla position nga bakante. Ang Cebu City Traffic Office ni deploy og 15 ka casual workers isip utility laborers while 92 regular posts for the same role remained empty. Ang kining mga kaso matud sa COA naka-violate gyud sa mga balaod nga nagdili sa mga casual from performing plantilla functions. Bisan pa mag-ubay-ubay nga mga disapproval sa Civil Service Commission and the availability of qualified personnel, ang syudad padayon sa susama nga hiring practice, reissuing contracts, extending appointments, and ignoring corrective action. Even more troubling for COA was the proliferation o pagkatap ni ining mga job order hire nga unta alang lang sa short-term, emergency, or manual jobs. By end of the year, doon na sila gi-hire nga 5,224 JO personnel, many of whom were performing day-to-day functions typically assigned to plantilla staff. Now, this is, to me, kanang important kay 2024 ba yan ni? The year before elections. The year before elections. And JOs, kay bawon magkita nga walay employer-employee relationship with the JO. So, it's very easy to just get one and then fire one later on kung dili na kinahanglan ang iyang serbisyo. Ang nakapait pag ito ni, kagi-warningan na sila daan nga ayaw na mo ana, ayaw na mo sigig ingon ana. But of course, padayon of course, napagani in relation anang imong giingon nga mga JOs nga nagtrabaho o mga trabaho nga alang sa regular nga mga positions. Kining COA sad gihapon gi-flag ni niya ang pag-hire sa City Hall og 92 ka consultants. Kay ang pag-hire kuno aning 92 ka consultants nga dunay mga kontrata amounting to 19.8 million. Grabe ni. Na ako no'y mga procedural and documentary deficiencies. And kada magud konsehal pwede magud mo consultant and even the mayor as kanang mga consultants. Pero ang usa sa akong na problema na attorney nga akong nakita kay ang uban hired continuously for 2 to 5 years. Supak gyud sa civil service. So maabot pa ni kag 2 to 5 years man. Regular na 3 years sa imuhang term. Balik ka. So kini nga maong practice matud pa naka-compromise ni sa kalidad o efficiency sa public service. Nakit-an gani
test review showed JO workers na nagtrabaho isip traffic enforcers or admin aides. Kining maong mga role intended unta para sa regular nga mga empleyado who are subject to screening, training, and competitive hiring process. So kaning mga ingon ani over-reliance on temporary hiring nakapakunhod sabni or posibleng nakahatag og risgo sa public services kay posibleng mukunhod imuhang services kung way klarong training imong gipang butang diha. So kani di sad sila kadawat og benefits, job security or professional development mga opportunities nga ipanghatag sa regular staff. So kanang mga panahon mga government hospital na kinahanglan og dugang nurse og skilled nga civil servants nga crucial unta to implement reforms, ang ilang hiring pattern makaapekto sa long-term institutional capacity. So walay finding sa COA sa ilang pag-analyze sa mga transactions sa City Hall. So dili man jud perfect ang pagpadagan sa City Hall partner no, naa man jud mga bustot na man jud nay makit-an. And matod pa nimo some of these disallowed amounts, some of these mga questionable nga transactions do not necessarily mean nga there's intent to kining kuan mangurakot or ibulsa or for purchases and procurement. But this is hiring. This one is hiring and then so then siguro pangurakot or what can also be pangurakot kanay uban mangkaltas man. Nay uban kan nakoy nabaw-an nga magkanang palitan konsel ka niya imong staff ganahan jud ka kay leader ni. Imong ibutang dinhi. Ang sweldo sa usa imong kuhaan gamay kay imong tanang staff mag-amot-amot every month para isweldo sa 1 month. Naa-day arrangement di ay sa City Hall. So grabe. Naingon ana. Partner, luoy kintaw kayo and then for sure di sa ta makaingon no way gusto mga apply kay murag sa kadaghang nurses. Mo bitaw to gingon sa kuwa nga naay qualified pero wala ninyo gibutang sa plantilla position nga naman. Di mo taw kay basin kay dili taw. Di sa ta murag di sad katuuhan ng way gusto mo apply kay ang mga trabahante sad gusto sad na sila ma-regular kay mas kahibaw magid sila nga mas dagko mas taas ang benepisyo mga benefits sa usa ka regular employee. Pero kana attorney di sa sure na depende sa ganahan mo apply. Kana ang HR ana. Naadjoy wa ni buhat sa ilang trabaho. Kana mao na din ha nya wanamtay oras. Birthday ra ba nga ti Inday di ta man pabadlong. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang tao nga way gitago sa kauglingon ug dili mahadlok nga ipagawas kun unsa siya usa ka transparent nga pagkatao. Kung ang tao transparent, siya motugot ka ang uban makakita sa unsay naa sa ilang kiladman ug dili magpakaruning. Kay usa kada kong sayo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod nimong pagkatao. Gilimbungan nimo ang imong kauglingon ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay mahigayon nga kinahanglan nga mahibaw ang uban. Dunay higayon nga kinahanglan mahibaw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas mayo nga ipakita mo ang tinuod nga kamaturan aron mahimo kang hingpit nga kagawas mo. Sa Efeso 4:25 nagingon, busa ayaw na kong pagpamakat, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyong isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. May soul, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung amahan, hatagi kami sa imong grasya, nga musunod sa unsay imong kabubuton dinhi kanako. Mao kini ang among tinguha, kay tinguha mon sab namo nga mahatagan ka og kahimot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo
kinabuhi ni Tay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Salamat sab Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all.